Sa ibang balita, ipinadidismiss ng Ombudsman ang 200 million peso damage suit na isinampa ni Vice President Jejomar Marbinay. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Panghaharas lamang umano ang layunin ng 200 million peso damage suit na isinampa ni Vice President Jejomar Marbinay laban kay Ombudsman Conchita Carpio Morales at sa ilang mambabatas at opisyal ng gobyerno. Kaya't hinihiling ng Ombudsman sa Makati Regional Trial Court na i-dismiss ang kaso. Kasama sa kinasuhan si Ombudsman Morales dahil sa mga umano'y pahayag nito na malakas ang ebidensya sa mga aligasyon ng katiwalian laban kay Binay kahit hindi pa tapos ang preliminary investigation. Hindi muna itinuloy ng korte ang preliminary hearing ng kaso kanina. Sa halip, inatasan ni Judge Elpidio Calis ng Makati RTC Branch 133 ang kampo ni Vice President Binay na magsumite ng kanilang comment sa hiling na magkaroon ng pagdinig sa affirmative defense ng Ombudsman. 15 araw ang ibinigay kay Binay upang maisumite ang kanyang panig at pagkatapos nito ay may 15 araw din ang Ombudsman upang maghain ng kanyang reply. Wala pang itinakdang araw ang korte kung kailan ang susunod na pagdinig sa kaso. Samantala, binatikos naman ang abogado ni Binay na si Attorney Claro Certeza ang pagharap sa korte ng mga abogado ng Ombudsman para kay Morales. Personal umano ang kasong isinampa kay Morales at wala itong kinalaman sa pagganap ng kanyang tungkulin kaya't walang otoridad ang opisina ng Ombudsman na kumatawan para sa kanya. Dapat anila ay si Morales mismo ang humarap sa korte o kaya ay kumuha ito ng sariling abogado. Ayon pa sa kampo ni Binay, dapat kasuhan ng graft si Morales dahil sa paggamit ng resources ng pamahalaan upang ipagtanggol ang kanyang sarili. Sinampahan ng civil case ni Binay sina Ombudsman Morales, Senador Antonio Trillanes at iba pa dahil sa umano'y paninira sa kanyang reputasyon. Ayon sa kampo ni Binay, malisyoso ang mga aligasyon ni Trillanes laban sa pangalawang Pangulo na idinadaan sa mga pagdinig sa Senado. Roderick Mendoza, UNTV News Worldwide.